ayos na mga kamusta. So kinabit na rin namin yung nandito sa likod. Yan, syempre dapat yan buo para maganda siya tignan. Ayos. Titingnan natin dito. Ayan, no? Diba? Guwapo daw sabi ni Levi. So ito yung kagandahan niya mga kamusta, no? Kapag wall fluted talaga, pwede mong itago yung mga wire na yan para dun sa may wall lamp natin. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko na dyan, tapos inawangan na lang natin sa taas kasi nga ang wall fluted, yan, may space yan sa loob, may butas yan para ipasok mo yung wire. 5.5 inches yan siya. So dapat yan nakagitna na pareha. Tapos yung tayo naman natin dito mula dun sa may flooring. So ang kukunin nyo dyan 90 mga kamusta kasi matatapin pa tayo dito. Mula dun sa gitna niya dapat naka 90 cm. Magandang araw sa inyo lahat mga kamusta. So narito tayo ngayon sa ating proyekto mga kamusta, sa ating proyekto sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. At narito tayo ngayon at may mga tatapusin tayong part ng mga ginagawa natin kagaya ng PVC fluted natin, pagle-layout ng tiles para sa wall ng CR natin. Tapos titingnan natin yung mga division na ginawa natin at saka yung abang natin para sa water line tsaka sa sanitary pipe mga kamusta. Bibigyan ko na rin kayo na update para dun sa pintuan na ginawa natin o kaya kinabit natin. So let's go. Dito ako sa bandang taas. Wala na, hindi ko na naabutan yung sea of clouds. So nag-motor lang ako. Sea B. So andito tayo ngayon at bibigyan ko kayo ng update at the same time kung ano pa yung mga kailangan natin gawin. So nandito yung mga door na kinabit natin, panel door mga kamusta, no? So ito na yung una nating i-update para sa inyo. So ito madadagdagan pa to ng hinges kasi pinalagay ko lang to para if ever na aalis yung tropa, may pintuan na. Okay. Pakainam. Ayos na ayos. So may problema tong hamba natin pero kaya naman, medyo dinaya na lang namin onte. So ayos naman siya, maganda yung pagkakalapat. Tapos tong doorknob natin, ito na siya. Okay, ayan o. So ayan mong isara natin. Ayan. Okay, ayan mo muna magbukas. So pag nag-steady, ibig sabihin maganda yung tayo niya. Then pag sinara mo, okay, ayan. So ulitin natin para makita nyo. So sara natin. Wala pong pwersa. Ulit. Sara natin. Okay. So ayos. Ganda ng pagkakalapat niya. So, ayos na yung pintuan dito. Ganun na rin dito. Kaso nga lang di tayo makapagsara. Gawa nga nung mayroong extension. Halos pare-pares yung level na ito. So hindi rin natin may sasara yan. Pero okay na. So ang lalagyan na lang natin ng door dito. Ito, main door dito papunta sa terrace, sa balcony. So ayos na rin yan. Tapos dito naman i-layout na kami ng para sa tiles natin. Kita nyo yung guhit ng laser natin. Ayan. So sinusukat namin. Then ito na yun yung partition natin. Tapos nandito na rin si Dags, si Bong. Ayan, si Bong. Hello po. So, ito yung lagay namin ng sabon. Medyo malaki. Pero makikita kung ano yung magiging outcome na ito. Bali, ang gusto lang ni Madam, malagyan lang ng paglagyan ng sabon. Pero may naisip akong isang paraan pa para mas maging maganda mga kamusta, no? Hindi lang iisa yung paglalagyan natin. Dito yung paglalagyan ng sabon na kung saan ginagamit mo. Tapos dito naman yung mga gagamitin mo na parang moisturizing na lotion, which is pang bath o kaya pang ligo. So may mga ganun mga kamusta, no? So dito natin lalagay. Tapos dito naman yung mga basta yung mga panghilot ganun dito sa part na to. So ibig sabihin dalawang palapag, no? Dalawang open shelves yan. So may partition yan. So yun ang gagawin ko dyan. Pero yun nga lang, kinuha namin yung pinaka-akon niya. Pero hindi naman siya alanganin kasi makapal naman yung palitada. Ba't din nabutasan pa rin? Kasi syempre yung jackhammer na ginagamit natin. Pero isa-secure pa rin natin yan. Bubuhayin pa rin natin yung lakas niyan.
So, dito na rin yung yung gagamitin nating parlina. So, yung mga ginagamit talaga namin, bebelt namin yan lahat. So, ito yung magiging siruho niya. Yan, yung magiging siruho niya sa baba niya. So, nakasagad kami hanggang doon sa taas. Tatanggalin namin yung mga kornisa na yan. Tapos yung kornisa nandun yung mag-iipit. O kaya, ibig sabihin, para maganda yung pagkakalapat niya. Kasi pagka i-stay mo yan na ganyan yung kornisa, gusto mong palitan nandun yung kornisa, pangit naman kapag naka-usli yung tiles. At saka may hirapan yung magkakat o kaya yung magsesiruho na tropa natin, yung tile setter natin. Kaya ang gagawin natin yan, baklasin natin yan, latag natin na buo. So ito may accent to, kulay blue. Tapos ito, the rest, puro white na. So ito, kinongkrete na namin to, mga kamasta. At dito sana namin lalagay yung shower niya. Pero naisip ko, dapat dito na lang. Kasi itong sabon sana, lalagay namin dito. Yun nga lang, natilesan na kasi namin sa kabila. Kagaya nito, may possibility kasi na mabutasan, masira yung tiles natin dun sa likod o kaya yung naunang natilesan natin sa may CR. So sayang naman. So sabi ko dito na lang. Pero sa baba iba yung layout natin. So tingnan natin. Ang gaganda niya, may mga tent pa yung tropa, no? Okay, dito si Lester. Yes. So, baba tayo. Okay. So, may mga materials pa tayo dito sa mga tiles natin. Whoops! So, ito inayos na rin namin yung water line namin. Tapos, na-flooringan na rin namin to. Hindi na siya yung dati sobrang taas. Ngayon, pinag-usapan namin ni Madam, mas mainam kung mababa lang yung level niya compare dito. Kasi kung masyado mataas yan, may possibility ka na madidisgrasya, lalo na yung mga gagamit dito. So ito, pinapalitadaan na rin ni Levi, konting-konti na lang. So ayan, tansi natin kulay red. Ganun din dito, may tansi din tayo dyan. So babarahin natin yan, napakalaki. Yan ang kagandahan niya. So sa pag-layout kasi ng ganito, yung sa may partitions o kaya naman kahit na walls, mga kamasta, pag sa asinta pa lang dapat maging ayos na kaagad yan, yung layout pa lang, para kahit na maliit lang yung palitada, kagaya na ito, sobrang nipis na po na ito. Ayan sobrang nipis. Ito yung 4. Halos nasa 2 cm lang yan yung palitada na, o kaya tapal natin. Wala pang 2 cm, so napakaliit. So, ayan yung gagawin natin. So, kung makikita nyo, ganda ng tayo niya. Ayan. So, dapat yan, hanggang mula dun sa may, o kaya mula dun sa may asintada pa lang natin, maganda na kaagad yung tayo. Kasi kung bengko-bengkong yan, sumasayaw na ganon, sigurado malaki yung habulin mo ng palitada. So, yun yung diskarte niyan. So, sa waterline, ayos na rin namin. So, dito dalawa yung sink namin dito. Kasi kung makikita nyo, napakalaki na itong CR na to. So, pang bisita, gano'n na rin sa pamilya. So, yun yung purpose na ito. Okay, nakaprogram dito. Kaya ang kinuha ko dito, ito, halos nasa 65 cm. O kaya 60 cm, kung di ako nagkakamali kasi mayroon pa itong 2 inches. So, mag-adjust pa siya para dito sa may hamba. So, yun ang kagandahan niya. Tapos dito naman, kung makikita nyo to, ito yung sekreto rin sa pagtatiles sa mga CR, kung saan, kung may mga hamba kayo. So, nagtataka kayo kung wood to. So, hindi naman to wet area. Yung inidoro natin doon na. Bali, yung shower natin naka-enclosure na. So, ibig sabihin, dry area na to. Wala ka makikitang floor drain, or wala ka talaga makikita. Doon lang yung may floor drain natin. So, yun lang yung gagamit ng tubig. Dito, ang gagamitin naman na dito, sink na dalawa. So, kung may problema yung bidi o kaya naman dun sa may inidoro, so i-fix ka agad yan. Yun yung paraan yan. So, hindi kailangan maglagay ka dito ng timba, maglagay ka ng faucet dito, floor drain dito. So, hindi na yun kaaya-aya tingnan. So, yun yung ginagawa natin ngayon, mga kamasta, no? So, dito na lang, may sink yan, dalawa. Tapos, yung enclosure natin, nakasakto naman na dito. Okay? So, yung door na to, talagang kahoy na nilagay namin kasi may mga doors, may mga panel door tsaka door jamb.
na sobra-sobra dun sa mga na-order nila madam dati. Kaya gagamitin na lang natin para hindi naman sayang. Kagayan, meron pa isa doon, meron pa isa dito. So, ito nagawa na ni pare Onel. Hindi ko na i-flex nung last time, pero nagawa na to. Pero hindi pa to yung fix niya. Bali, pinakiusap ko lang to para masaraduhan. Kasi gusto ko masaraduhan na yan para walang ganong lumalabas-pasok dito. Para maging private area. Kumbaga yung mga tropa na lang yung may iwan. So, dito, may gagawin pa tayo dito mga kamasta. Kung makikita nyo to. Ito na yung ginawa natin nung last time na nagkaroon tayo ng tutorial. So, napakaganda nung wall fluted, no? So, yun, kung napapansin nyo, bitin. Kasi masisilingan pa naman yan. Magkakaroon ng shadow lighting. So, ibig sabihin, magkakaroon ng linya ng ilaw dyan na parang nasa groove niya. So, ito tutuloy natin ngayon. Tapos magkakaroon tayo ng tutorial na panibago kung paano nga daw ba yung paraan kapag nasa dulo na ng floated. Kung mapapansin nyo, dalawa na lang to. Isa, dalawa. So, alamin natin yan, yung paano yung paraan naman natin. Ganon din rin to. Lalagyan na rin natin to ng wall fluted. Kasi nung last time na nagkaroon tayo ng tutorial dito kung bakit di pa natin to tinapos. At saka bakit malalagyan yan. Kasi nga, pinalagyan ko muna ng moldings mga kamasta. Concrete moldings na yan. So silipin nyo dito sa labas. Yan. Pina-concrete moldings ko yan. Lahat yan. Kasi lalagyan natin ng fluted. So ang kagandahan kasi niyan, ibang design, ibang accent. At the same time, para naman yung itsura niya talagang mas magiging presentable talaga. So dito, ayos naman na. Yung grout na lang. Di pa tayo nakapag-grout kasi laging ginagamit tong area na to. Tsaka pumapasok pa yung tubig. So may proposal pa siguro tayo dito na may mga gagawin pa. Pero ito matatalisan pa natin tong harapan na to. So yan na muna yung mga susunod na gagawin natin. So ngayon, pinapatakos ko muna yung mga CR para may latag natin tong tiles dito sa hagdan. Kasi kailangan na nila ilagay yung salamin dito if ever. Okay, check na natin tong isang door. Pinalis ko muna yung extension. Ayos. So, okay. Napakaganda nung fittings niya, no? Ayan, no? So, sarili niya yon na nagsara lang. Tingnan naman natin dito sa labas. Okay siya. Okay. Ayan. Okay na to. So, yun na lang yung nilalagay naman nila dagol ngayon. O kaya ilalagay para doon. Mga entrance lock natin na to, mga kamasta. No? So, dito walang presyo. Pero may nakita kasi akong presyo dati. Hindi ako magkakamali. Nasa 1,000 din ata mahigit. 1,000 mahigit ata isang piraso niyan. Ito. So, mabibili to sa Wilcon, mga kamasta. Yan. Okay, so ngayon maglalagay na kami ng parlina. Ayan. So pwede rin kayong gumamit ng mga basta bakal mga kamasta o kaya naman kahoy. Basta siguradong tuwid yung gagamitin ninyo para sa pagle-layout ng tiles. Para siguradong level na level. So yan ang kagandahan niya, kainaman niya. Hindi ka na magtatansi o kaya maghuhulog niyan. So, yan na yung tayo niya mismo. Ibig sabihin, halos yan yung pagitan ng tiles natin. So, na-complete na natin kung paano yung distribution niya. Para maging equal. Parehas yung si row doon, parehas yung si row dito. Yan. Bigyan ko na rin kayo ng tip dito mga kamusta. Kung ano yung sukat ng shower natin. Para sa mga hindi pa nakakaalam mga kamusta. So dito ka. So sa mga hindi pa nakakaalam ng mga sukat natin para dun sa shower kung meron itong ayan, kung meron siyang hot and cold mga kamusta. So ibig sabihin hot tsaka yung heater na mas mainit o kaya naman mainit na nanggagaling dun sa may heater natin tapos sa shower. Tapos dun sa may cold natin mga kamusta. So hindi siya dumadaan dun sa may heater natin. So magkakaroon lang tayo ng idea o kaya kung ano yung sukat. So kukunin na lang natin yung gitna. So ito yung gitna. Bali 5.5 inches
Yan siya. So dapat yan nakagitna na pareha. Tapos yung tayo naman natin dito, mula doon sa may flooring. So ang kukunin nyo dyan, 90 mga kamusta, kasi magta-tapping pa tayo dito. Mula doon sa gitna niya, dapat naka 90 tayo, 90 cm. So mamaya ito, maglalatag na tayo. Ngayon, magle-layout muna si Bong para minsanan mga kamusta na yung paglatag natin. Okay? So nakuha na rin namin yung mga sukat ng shower natin. So ayos. Wala tayong problema doon. So ito tayo sa baba. At sisimulan na rin namin ni Levy yung fluted natin. So dito tayo sa fluted. Yan. So magkakaroon din tayo ng idea kung paano yung endpoint na ito. So panibagong vlog na lang natin yan. O kaya sa reels na lang siguro natin papalabasin. Okay, prepare na rin kami para sa panangalian. Kain na kami mamaya-maya. So, pakuha tayo ng bangus ulit. Yun lang kasi nabibili dito, kaya nagtataka kayo bakit puro bangus. Hindi na kami nakakapag-palengke. Pero okay lang naman, yun naman ang masarap ulamin. Merienda tayo mga kamasta. Sa kanila soft drinks, tinapay na lang akin. So, eto, pinapaabang na natin yung para bago tayo mag-tiles, nakabang na lahat ng mga pipe natin. So yan yung sa may drain natin sa sink. So dalawa yung sink natin, doon at saka dito. So dalawa yan. Tapos yung sa heater naman natin, parehas lang din, dalawa rin. So ibig sabihin, yung sa may multi-point na heater natin, dito siya. Yan yung multi-point na heater natin. So susuplayan niya yan, dalawa. Tapos yung shower natin. Sa dito naman, simulan na namin ni Levy. Sige, simulan na natin yung fluted. Okay, ayan. So, ang gagawin natin, sakto kasi yung kalahat, yung paghati niyan dalawang yan. Ibig sabihin, sakto yung isang buo na yan, hatiin na lang natin. Kapit na natin yung isa. Ngayon, mamaya magkikaroon tayo ng idea kung paano nga doon sa may pinakadulo niya. So, may mga konting daya-daya lang yan. Lalo na pag ganyan na may mga kantuhan. Okay. Hindi mo tayo palaod mo. Okay. So, ilalak natin ulit yan. Kahit walang katulong si Levy, kaya niya. Diba? So kung makikita nyo ito mga kamusta, yan, no? Ito na yung isa. Naka-overlap pa lang yan. Ngayon may kakat natin yan mamaya. So sukat na Levy yung isa. Ayos. Ayan. So ganyan yan. So alamin natin kung paano yan ikakabit ngayon. So ayan, no? Diba? So tingnan natin to. May problema pa kami dito kaya hindi namin matatapos, sigurado ako. Lebe, lalay mo. So dito patong mo. So yan yung paraan niyan. So tingnan natin. Yan. Okay, yan na yung kanto niya. Yun nga lang, ang problema, hindi nakahulog tong poste. Pagkakapalitada nila dati. Ayan, maliit dito. Sobrang laki doon. Kaya kagaya ng ginawa natin dito sa kabila, dito pinatapalan ko yan. Ngayon bago natin lagay yan, tatapalan din natin. Kasi nga ang problema, pag di natin tinapalan yan, walang pagkakapitan yung lock natin. Kaya kung makikita nyo dito, ayan, no? Diba, napakaganda na, solid. So buo yan hanggang dito. Tapos dito titingnan din namin yung tayo nito kung ayos. So continuous yan. Kumbaga ito lang naman, yung tayo niya lang naman. So sana dito ayos siya. Ganon din dito sa mga poste na to. Yan. Yan yung mga gagawin natin mamaya. So sa ngayon, kakain muna tayo.
At gutom na kami. Ayan o, mag-alas 12 na. Hindi pa tapos nagluto si Dags. Nagbay kagluto ni Dags. So, ulam. Tapos kanin. Tara, kain tayo mga kamasta. Ayan, no? Banghang pala. Loko na, imbes na makakain ako na maayos. Wala. Ayan, mga tropa natin. Si Bong talagang nakatayo yan kasi para diretso daw. Okay. So, may paraan ako kanina kung paano yung gagawin dito. Medyo dinaya ko lang konti para magawa natin ngayon. So, ayan, tingnan nyo. Ayan, may kinat na ako dito. Medyo dinaya ko na lang konti. Gawa nga nung malaking trabaho kapag tatapalan natin ulit to. So, eto. Bali, ang ginawa ko, ginasgas ko yung isang part na ito. Dito, bahagya. Tapos doon, nakapantay lang. Para pag pinasok mo, nakalubog yung bandang taas. Kasi talaga nakatumba yung poste. So, inaayos na rin namin yung sa electrical niya. Dudugtungan natin yung mga wire. So, kahit hindi na natin titik-tik yan, ipasok na lang natin sa may fluted. So, doon na lang natin siya idadaan. Kasi yan dati, yung abang niyan, o kaya yung pagkakalagay ng wall lamp na yun, nandito siya. Sa may moldura na yan na ginawa natin. So, pinalis ko para ibaba natin kasi hindi siya maganda tingnan. Kaya sabi ko, mas maganda pag nandito lang siya sa may bindang dito. Mas mababa lang siya unti. Kaya ililipat natin, kasabay ng fluted, lalagay natin yan. Para maganda siya tingnan. So, ito yung kagandahan niya mga kamusta, no? Kapag wall fluted talaga, pwede mong itago yung mga wire na yan para dun sa may wall lamp natin. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko na dyan. Tapos inawangan na lang natin sa taas. Kasi nga, ang wall fluted, yan, may space yan sa loob. May butas yan para ipasok mo yung wire. Kahit na anong cables, pwede nyong gamitin. O kaya pwede nyong ipasok dyan para nakatago. So, ang kagandahan yan kapag mga TV console o kaya mga ilalagay mo sa may mga sa wall mo, pwede mong lagyan ng wall lamp, ganon. Yan. So, ito na ilalagay natin. Tapos, install na natin yung para dito. Okay. So, kung makikita nyo mga kamasta, ito may kinat ako dito na kung saan ito yung kumbaga pinakadulo nya. Ayan. So, green-line ko yan para pantay yung itsura nya. So, hindi ka naman kasi makakuha ng saktong-saktong ilalagay mo dyan na sukat. Kaya, ang ginagawa ko dyan, medyo konting daya-daya lang. Ayan, green-line ko rin to. Ito rin yung sa dulo. Ayan. So, nilalagyan na lang namin ng dikit para siguradong kakapit naman siya. At the same time, ilalak pa rin namin itong mga to. Yun yung paraan natin dyan mga kamasta, no? Kung makikita nyo yung wire natin, dyan natin lalagay yung wall lamp natin. So, install muna natin yung isa para makita. So, kabit na natin yung pinakauna mga kamasta, no? Ayan. So, ni-screw na natin. Ngayon, tatapalan na lang natin to. Kasi wala naman na tayong ibang pagkakapitan. Pwede rin naman sana to, butasan to, tapos lalagyan mo. So, siya rin lang. Ngayon, ang gagawin natin dyan, magkakat na lang tayo ng maliit tapos papasok natin dyan. Pangtakip natin. So, alisin na muna natin to. Tapos, ilalak na natin yung susunod kasi ilalak pa natin tong isa. Install na natin. So, inuna ko muna yung tayo niya bago tayo nag-cut ng nag-cut. Kasi oras na lagay kayo ng lagay dyan, ngayon hindi maganda yung tayo niya. So kaya ko ginagamitin niya ng bar level o kaya yung laser leveler para pantay na pantay pa rin. Kasi kung makikita nyo to, maghahanap yan ng magandang tayo. Lalo na kapag ganito na 2-story building mga kamasta, no? So dapat yan equal din yung tayo niya kasi pangit naman kung hindi maganda yung tayo niya. So ayan, kagaya lang din ng mga last na vlog natin. Dapat yan, ayan, 2.0 gagamitin natin, tapos black screw, diba? Okay, ayan yung kagandahan nya. Okay, so yun yung susunod. Bali ayusin na lang natin yung wire nya.
Kasi yung wire na yan, talaga nakatago na lang yan. Okay? Kasi pukpok mo. Yan. Yes. So lock na natin agad yan. So sabi ko nga kanina, kinuha muna natin yung magandang tayo niya. Ngayon tibay na. So yung electrical natin, papakabit natin kaagad yung wall lamp para makita. So ito na yung pinakadulo. Okay. Yan yung pinakadulo niya. Okay. So testing lang muna natin kung papasok. Syempre papasok yan. Basta doble ingat lang mga kamasta, no? Pangit naman ng wall floated pagka may gas. So ayos na. Lagyan na lang natin ng pandikit. So gamit lang din no more nails o kaya liquid nail. So portion by portion lang yan, pabilugin nyo lang. Kahit hindi mo ikalat yan, basta marami. Yun. So ayos na. Diba? Ayan, no? Diba? Ang ganda na. So ito ilalagay din natin dito. Ayan, no? So hindi pa ito nailagay, i-install pa lang namin. Di ba? So sabi nga ni Levi, ito pa lang yung design na nakita nila. May naninilit. So tingnan natin yung kabuuan mamaya mga kamasta. Okay, install na natin. Okay, so ang gagawin na natin ngayon, tanggalin na muna natin yung nilagay natin. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung pinakamahirap na part yun yung unahin mo kung saan ito pinakadulo. So yung mga susunod, napakadali na lang. So sa pamamaraan natin, nung last vlog natin, madali na lang pagka dito. Paano naman pag nasa duluhan na tayo mga kamasta? So dito mga kamasta, kapag wala tayong kumbaga wala tayong mabibili talaga na saktong-sakto na sukat, sabi ko nga. So ang ginagawa natin diyan, kinakat natin 'yan. Ito, kinat ko na 'to. So nakita nyo yan kanina kung paano nga ba natin siya kinat. Ngayon, yung pagkat natin na yan, paano mo naman siya ilalak ngayon? Kasi wala ka nang paglalakan eh. Kung yung pandikit lamang, hindi siya enough para yun yung sasabihin mo na pangdikit mo. Kasi pagka dito, ayan, pwede natin siya ikapit gamit yung black screw. Kahit na walang clip mga kamasta, pwede. Gamit lang mang yung mga black screw na yan, pwede mo na siyang ilock. So ito, lalagyan pa natin dito sa may bandang gitna para matibay. Ngayon, paano naman kapag dito sa dulo? So sa dulo, ilagyan din natin siya ng black screw. Yan, sa black screw na yan, paano naman yan kung ganyan din lang yung makikita mo? So pangit siya tingnan mga kamasta, di ba? So ang ginawa ko dyan mga kamasta, para hindi siya masagwa tingnan at saka pangit talaga tingnan kapag may black screw ka nakikita. Kasi no choice tayo, wala kang gagamitin na pang lock talaga. Kasi sabi ko nga, ayan no, kanto na yan, wala ka na mabibili o kaya wala ka na mailalagay dyan na lock nya. Maliban na lamang kung may mga naisip kayong paraan mga kamasta, pwede nyo rin bahagi yan. Pero eto, ang ginawa ko dyan, para hindi makita yung ulo ng black screw na yan, nagkat ako ng maliit na piraso ng hibla nito o kaya naman yung pinakamanipis na part nito, tapos dinikit natin. So hindi mo na siya mapapansin, diba? Ayan o.
So, ang ginagawa lang natin dyan, kagaya nito, hindi naman na natin ito magagamit. Maliban kung may paggagamitan ka pa, sayang naman. Pero sa ngayon, so, gamit lang din yung matalim na kutsilyo. Ayan. So, ayan. Hihiblaan lang natin to. Medyo mahirap yung paghibla, pero kayang-kaya niya yan mga kamasta. Walang hindi kakayanin. Okay, nasa last part na tayo. Ayan. Di ba? Buo na. Maganda na niya tingnan. Nabalot na. Pintura na lang kulang niyan. Maganda nga sana nauna pa yung pintura eh. Pero sa ngayon, sabi nga ni madam, kung ano muna yung mga materials na meron tayo dito, yun ang muna gagamitin. Ayos. Ayan. So ito na yung wall lamp natin. Papalagay na natin kay Dags para makita nyo na yung ganda niya. Diba? Ganda niya. Pero hindi daw pwedeng asawain. Ayan, merienda na muna kami. Install na natin yung bracket niya muna para sa wall lamp. Okay, so yung base muna natin. Sakto yan? Yan, install na natin mga kamasta, no? So abangan nyo yan. Mamaya papailawin natin para makita nyo. So tapean lang ni Dags to mga to. Tapos ilawin na natin. Kung titingnan natin dito sa side na yan, ayan, no? Ganda na. So pailawin natin para makita. Go Dags. Ay. Ayan, no? Diba? Tanghaling tapat yan, pero ma-appreciate mo kaagad yung ganda niya kasi nga nasa tamang level na. Kasi dati nakataas nga yan, ayun, no? Yung taas na yun, doon siya nakakabit dati. So yan na natin nalagay kung saan talagang magagandahan ka talaga. Ayos na mga kamasta. So kinabit na rin namin yung nandito sa likod. Yan, syempre dapat yan buo para maganda siya tignan. Ayos. So lalo na pagka nabuo na to lahat na, nalagyan na natin hanggang dito yan. So titingnan natin dito. Ayan, no? Diba? Guwapo daw sabi ni Levi. So ayos. Yung stern nosing natin kakabit na lang yan pagka nakapaglinis na tayo dito, natapos na lahat-lahat. So dito naman sa baba, pag layout na rin kami para doon sa tiles. So nakuha na natin yung sukat niyan. Tapos natapos na rin tong pag-chipping natin dito. So bukas maglilinya na sila ng para sa water line natin. Yung sanitary pipe ayos na rin. So akyat tayo sa taas para makita yung nilalatag natin doon. So nakapag-start na kami naglatag dito ng 30 by 60 para doon sa wall accent natin sa tiles, sa pinaka-wall nya. So pasok tayo dito sa loob para makita. Ayun. Ito na yung gusto ni madam na accent nya, diba? So ayos. So yan yung ginagawa namin. Pinapairan muna namin yan bago natin latag yung tiles natin. Yan yung tinatawag na screening method. So ito yung lagay natin ng sabon na kung saan naka 45 to. Yan. 45 yan. Instead na lalagyan natin ng tile trim, hindi na po. Kasi yung tile trim minsan yun yung pinagbabahayan ng dumi. Kaya hindi ko na nilagay na gano'n. So ito, papalitadahan pa to. Pero sa ngayon, kukunin natin yung saktong sukat nito para ma-cut na natin. Ito ang pinakamahirap, no? Pagdating sa mga walls. Pero yakang-yaka yan. Walang hindi mahirap na bong. Basta gustong gawin. Saka masaya ka sa ginagawa mo. So ito, yung layout natin, ayan, oh, nakapalibot na. Yan, buo na yan. So ayos. Natin yung 60 by 60 ilagay natin dito para makita lang yung kung ano yung kakalabasan niya kung sakali. So lagyan natin yung 60 by 60 natin. Sige. Oh, baba mo lang dyan. Tapat mo lang. Sagad mo. Okay, dito ka. Ayan, no? Diba? Yan ang combination na kinuha natin. Ayos. Ayan nyo ito mga kamasta, no? Ayan.
Okay. So dito naman, nagkakabit na rin si Dagol ng pintuan natin. So ewan ko kung okay na to. Kasi tatabas pa kami. Yun. So medyo may pa-kontra pa unti. So yun ang ayusin natin. So paunti-unti. Mga kamusta, no? So bukas pupunta silang Wilcon at kukuha pa ng fluted kasi kulang na yung fluted na kailangan natin dito. Yan. So okay na mga kamusta. So, hanggang dito na lang yung video natin mga kamusta. Hopefully nagustuhan nyo yung simpleng pamamaraan natin sa pag-install ng WPC mga kamusta, lalo na sa mga medyo mahirap na part so may mga konting idea naman tayo para may bahagi. Pero kung meron kayong the best way o kaya mas magandang pamamaraan o kaya madaling paraan mga kamusta, pwede nyo ibahagi. Just comment down below at ibahagi natin sa mga tropa natin hindi pa gaanong nakakaalam mga kamusta. So ayan mga kamusta, hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayong lahat. Kay Ma'am Maria, maraming salamat po at mag-ingat ka po dyan sa ibang bansa. Thank you so much. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!